May kumikita umano kaya may mga kasong iniimbestigahan sa Ombudsman na may inordinate delays o labis ng naantala ayon po yan kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Isa yan sa mga tinetrace na umano ng kanyang opisina. At nakatutok si Salima Refran. Nagulat mismo si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa halaga ng hindi umano na-recover ng gobyerno sa mga sangkot sa katiwalian, pero na-dismiss ang kaso dahil sa labis na pagkaantala. I got word that the government lost close to 600 billion pesos in cases because of inordinate delay. Hindi ko alam kung accurate. Nanlaki yung mata ko nung sinabi yan, pero dapat tingnan natin eh. Para kay Remulla, may magagawa pa para pabilisin ang mga kaso. Walang matutulog dapat. Everything has to move. Yung mga losses ng government due to non-feasance. Kasi hindi natin ginagawa yung duty natin, we don't go all out. Dapat tumigil na yan. May kumikita rin umano para di umusad ang ilang kaso na tinetrace na nila. Mayroon pang sinasabing parking fee sa mga kasong fina-file, pinaparada lang, nawawala, natutulog ng ilang taon, tapos walang nangyayari. We have to stop this habit. Inordinate delay is an unreasonable, unjustifiable, and excessive lapse of time in the conduct of preliminary investigation or trial that violates the constitutional right to speedy disposition of cases. Justice delayed is justice denied, ika nga. Pero minsan, naaabuso rin ang pagmamadali sa paglilitis ayon sa isang eksperto. Minsan, nagiging excuse ito upang i-dismiss ang mga kaso laban sa mga makapangyarihan kapag yung gobyerno ay hindi ganun kaporsigido sa pagpuprosecute sa kanila. Kaya balak ni Remulla na sinsinin na ang pangangalap ng ebidensya at case building sa pagpoproseso pa lang ng reklamo bago pa ang mismong paglilitis. Plano niya rin paikliin ang evaluation ng mga reklamo sa 3 araw na lang at ang preliminary investigation sa 60 days o 2 buwan na lang. At kung ngayon, probable cause o sapat na dahilan para kasuhan ng isang tao lang ang dapat maabot ng ebidensya, sa mga susunod, bago isampa ang kaso, dapat sapat na ang ebidensya para makakuha ng tiyak na panalo sa paglilitis o conviction. Kaugnay ng flood control hearing sa Sandigan Bayan, may napagkasunduan na. Continuous trial ang aming hihingin sa lahat ng kaso. Basta't nakompleto ho namin ng ebidensya, na-file namin doon, ready to litigate po kami at ready ho kaming ipresenta yung ebidensya. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.